Yes, I am Antonio Mariano Almeda, the current NEA administrator. First of all, I would like to confirm all the facts and figures as relayed by the Majority Leader, as they are coming from our official records from the National Electrification Administration in all respects. The retrogression of Samselco came about after due evaluation of my agency sometime April, and it brought to us a red flag. Yes, it's true that as mentioned by the Majority Leader, I was prompted to appoint a project supervisor to oversee the technical operation and both technical and financial operations of Samselco. It was during that time, April 23, that I appointed Attorney Vic Alvaro, my Deputy Administrator for Finance, to be the project supervisor, since he has an extensive experience in the operation of an electric cooperative. It is also during the time that I gave instructions to him, it was also during that time that I gave instructions to him to see to it that the parameters, there are some actions, plan of actions, catch-up plan for Samselco to undertake to overcome the retrogression. And it is also during that time that I directed Samselco through Crown Investments to submit to NEA a catch-up plan of how they will be able to overturn their present categorization and further improve on the next year. It is true that during our budget deliberations, I was called by the Majority Leader, and we lengthily discussed on what are the possible options, of Samselco with regard to the existence of the investment management contract. So it was then during that time na ako po ay nag-submit sa kanya ng report, at doon po sa report na yon, isinaad ko sa kanya na kay Congressman Manix Delipe na ang investment management contract po ang mananaig sa sitwasyon ng Samselco. Pinag-aralan po namin ng mga aming abogado, at ako po ay naghanap ng paraan kung paano ako pwede makialam at para malaman natin kung karapat-dapat ang IMC or hindi. Pero sa pagsasaad po namin ng aking mga abogado sa NEA na meron po tayong kontrata na kailangan respetuhin. At ito po yung investment management contract ng Crown Desco, na kung saan meron ho doon, of course, may mga default provisions po. May mga default provisions na kailangan bantayan. Pangalawa, meron hong pamamaraan kung papaano po ite-terminate itong kontrata na to kung sakasakaling mayroong rason ang isa sa mga partido para umatras at umalis sa kontrata. Ang kontrata po ay nagsasaad na ang Samselco Board ang isa sa may karapatan na ipaalam sa Desco, Crown Desco, ang kanilang, I would say, hindi pagpayag kung sakasakaling hindi nila na itutuloy o ite-terminate ang kontrata. At yung notice po na yon, ang sinasabi po ng kontrata, if I will recall it right, it will be subjected to an arbitration. To an arbitration na kung saan ang arbitration
ay isasubmit sa isang korte, sa isang regional trial court. I hope I am recalling it right. Pero hindi po ako tumigil doon. Nung nakita ko po yung provision na yon, hindi po ako tumigil doon. At sinabihan ko po ang SAMSELCO at ang Crown, bigyan niyo ako ng catch-up plan. At dito, babase ko sa inyong catch-up plan, ako'y mausig na aking imo-monitor ito. At sisiguraduhin ko na kung ano yung sinulat nyo rito ay gagawin ninyo. As in fact, sinabi ko po sa Crown at sa SAMSELCO, yung problemang inyong nararanasan ngayon, it will not solve by itself, no? It will not solve by itself. Sa parte ng Crown, maliwanag kong sinabi sa kanila, kailangan nyo pa mag-infuse ng kapital. Because ang inyong systems loss, ang inyong technical systems loss, ay sanhi ng lumang poste, lumang kable, overrated na substation. If I will put it and extrapolate it right, SAMSELCO will be needing another 500 million infusement of capital para maiayos to. At ito ang isang bagay na titignan ko kung gagawin niyo sa inyong catch-up plan. Pinag-uusapan natin dito, systems loss. Hindi ho mawawala yung systems loss kung hindi ho kayo magpapalit ng kable, kung hindi ho kayo magpapalit ng lumang transformer, at kung hindi ho kayo mag-upgrade ng substation. Ngayon, it's worthy to make mention also na dalawang bagay po ang systems loss. Yung tinatawag nating technical at yung non-technical. Kaya po ako ay, I would take this opportunity at ako po ay tiklop tuhod na makikiusap kay Congressman Manix Dalipe at sa ating Mayor John Dalipe na tulungan po natin sana ang SAMSELCO. Nakikiusap po ako for and in behalf of SAMSELCO, hindi po ng Crown. For in behalf of SAMSELCO, na tulungan po natin ang SAMSELCO mapugsa yung pagnanakaw ng kuryente. Ito po ay isang problema na nagpalugi sa SAMSELCO nung araw bago mag-umpisa ang IMC. At ito po ay nangyayari pa rin ngayon. As in fact, I will submit to the committee a report of GM of SAMSELCO that sa mga feeder substation po nila, meron silang metro. Meron silang metro na kung saan na-measure nila ang technical loss at non-technical loss. Yung non-technical loss po, ito po yung nakaw na kuryente. Kung mamarapatin nyo lang po, pwede ko pa pong banggitin yung mga lugar ng feeder locations para si Congressman Dalipi po ay magkaroon ng idea. Unahin ko po, sa lugar ng Tumaga, 21% ang systems loss. 3% po ang technical loss, 18% po ang non-technical loss. Sa lugar po ng Tetuan, 23% po ang technical loss. 3% po ang 23% po ang system loss. 3% po ron ay technical, 20% ay non-technical. Sa lugar po ng Baliwasan, 24% ang systems loss. 2% po ang technical. 22% po ang non-technical. At dito po sa lugar ng Sinulog, 27% po ang systems loss. 5% po ang technical, 22% ay non-technical. Bakit hindi pareho yung ano mo? Kung 2% lang ang non-technical, ang technical, edi 80% yung non-technical dapat. Kasi systems loss lang pinag-uusapan eh. Hindi, ito po ay per feeder basis, per feeder Kaya nga, location. pag sinabi mong system loss, 5% lang yung non-technical, dapat
kabuuan nun, non-technical lahat yun. Kasi hindi namin maintindihan pagka ganun. Okay, Kong, Mr. Chair. Sa totoo lang po, sa 22% na declared systems loss overall ng SAMSELCO, 14% po doon ay non-technical. Kaya ako po ay kinausap ko ang management ng SAMSELCO. Sabi ko, alam ba ni Mayor Dalipe to or ng mga pamumunuan ng Zamboanga City? Kasi kung hindi nila alam, hindi nila kayo pwedeng tulungan. Dahil kung hindi nila alam kung paano kayo tutulungan, dapat humingi na kayo ng tulong. And I believe this should be a whole government approach. Kasi ito rin po ang problemang na-encounter namin sa maraming lugar, lalo na po sa Mindanao. Hindi ko na po babanggitin yung ibang lugar. Ito po ang isang problema na ang NEA at ang administrator po, yan po ang problemang kanyang sinupugsa at binibigyan solusyon. Kaya ako po mismo ang pumupunta sa mga governor, mayors, at ako po ay nakikiusap kay Congressman Dalipe na sana po tulungan natin ang SAMSELCO na mapugsa itong pagnanakaw ng kuryente. At yun po ay isang malaking bagay po na makapagbababa ng systems loss. Kasi po, inuobliga po sila na maglagdagdag ng puhunan para pagandahin ang serbisyo at ang pasilidad ng kanilang distribution. Pero kung ang pagnanakaw po ay hindi mapupugsa, ay malaki pa rin ho ang magiging problema natin. At gusto ko lang po idagdag, Mr. Chair, alam niyo po yung pagpupugsa at pagsusolve ng pagnanakaw, alam niyo po merong risko ng agaw buhay doon eh. Lalo na ho sa mga ibang, naintindihan ko po ang management ng SAMSELCO na meron ho silang kaba. Sabi nila sa akin, admin, kinakabahan po kami kasi may lugar po kaming natatakot kaming pasukin. Chair, pwede po bang magtanong in connection with the system loss? Congressman Marcoleta. Mr. Chair, tama po yung sinasabi ni Administrator, pero Congressman Marcoleta. makakatulong po si Mayor Dalipe rito kung tutulong po yung ERC. Kasi po ang ERC, malaki po yung pananagutan niya rin dito eh. Matagal ko na pong sinasabi, kahit na po nung ini-interpellate ko si... Congressman, patapusin po muna and then we will proceed to Hindi the kasi po system interpellation. loss lang po yung sinasabi niya eh. Kaya Sige, baka after makalimutan natin yun eh. After we recognize the representative of NIA, we will proceed to the representative of ERC. Please continue, sir. Thank you, Mr. Chair. So, yung aking pong nakikitang problema sa systems loss, yun po ay aming tututukan at sa aming pagtutok sa NEA, gaya po, ulitin ko po ulit, ako itiklop tuhod na makikiusap po kay Congressman Dalipe at kay Mayor Jan Dalipe at sa lahat po ng kapulisan dyan po sa Zamboanga City. Sana po alalayan at tulungan ng SAMSELCO para pugsain ang nakawan ng kuryente. Ngayon, doon naman po sa bagay ng collection efficiency. Totoo po yun, ang collection efficiency po ng SAMSELCO ay nasa 91% average lang po. Pero nung tinignan ko po ang kanilang current to current, meaning po ang ibig sabihin ay buwanan na koleksyon ng kanilang mga konsumidor, nasa 96-97% po. Ang naghumahatak po sa kanila, pababa, ay yung kanilang mga differential billing. Sir, please wrap up your statement. Ano pa ba ho itong differential billing? Ito po yung mga billing na nahuli nilang nagnanakaw. At binibigyan nila ng surcharge and penalties na nagkakahalaga in total ng 420 million thereabouts. So dito po, nababatak po pababa ang kanilang collection efficiency. So for the meantime, yun lang po muna, Mr. Chair, ang aking may share, and I would be open and willing to answer any questions and interpellations later. Thank you. Yes, Honorable Rodante Marcoleta, do you have any point that you wish to share to the committee? Salamat po, Mr. Chair. Tama po yung sinasabi niya sa system loss. Ngunit si Mayor Dalipe makatutulong lamang po talaga effectively kung tutulungan din siya ng ERC.
Yung po kasing non-technical, pangkaraniwan na po yan, ninakaw na kuryente o kaya nagkamali yung accountant, nagkamali yung bookkeeper, lahat na ng pagkakamali. Hindi po dapat bayaran yun ng consumer. Wala pong kinalaman ng consumer doon. Sa akin pong palagay, legitimate risk po yun ng isang nagninegosyo. Hindi dapat ipabalikat sa mamamayan yung isang kawalan ng isang gumagawa ng kuryente na hindi naman niya pinakinabangan. Meron po tayong isang Supreme Court ruling na lahat po ng expense ng isang distribution company na hindi po pinakinabangan ng isang consumer, wala po kayong karapatan na ipataw sa kanya because that one is unconscionable. So ang ERC po kasi, meron naman siyang mandato na kwentahin mo talaga magkano yung system loss na ipapataw mo. Bakit kasi kailangan maging 14%? Yun po sana itatanong ko muna, Mr. Chair, considering na talaga pong ang system loss ay isa sa balakid para sa ikabubuhay ng isang electric cooperative. Magagawa lang ni Mayor Dalipe at saka ni Majority Leader Dalipe kung ang ERC na po mismo ang tutulong sa kanila direkla o ang system loss natin, 0 na lang. Kasi hindi po dapat bayaran talaga ng ano yun ng consumer Ano po ang batayan ninyo? Bakit kailangan bayaran ng consumer ang isang bagay na hindi niya pinakinabangan? Kahit ano pong industry ay meron pong risk. These are calculated elements of risk. Dapat po na marirecognize ninyo, maski po insurance company na nag-i-insure ng risk, maski sila may panganib din, may tumitiklop din insurance companies. Bakit po yung Meralco? Nabingkit ko naman ng Meralco. Nakakita ka ba ng isang industriya na walang risk? Bago po kayo nagpasya na gumawa ng kuryente, alam po ninyo may technical risk kayo. Meron kayong non-technical, may technical loss kayo, may non-technical loss. Pero sumulong pa din kayo, recognizing all these risks as legitimate ones. Pagkatapos pababayad din sa consumer, ano nang pong katarungan nun? So ang ERC po, Mr. Chair, nasa mandato po nila na kwentahin nila talaga yon. Kung gusto nyo, ayaw nyo ng 0, o kahit siguro 1% na lang muna, maligaya ni si Majority Leader dyan. 1% na lang muna hanggang sa maging 0. Thank you, Mr. Chair.